Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pag-uusapan natin na nagkakaroon na po ng banggaan ang Senado at ang Kongreso. So bumabanat na rin po ngayon si Senator Bato de la Rosa at ang binabanatan niya yung mga sipsip sa Kongreso na alam niyo yung panahon ni Pangulong Duterte nung siya nakaupong presidente, bilib na bilib itong mga kongresistang to doon sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Pero after ng administrasyong Duterte at naupo na ang ating bagong presidente, kumbaga nag-iba na yung mga tono nitong mga kongresistang bilib na bilib before doon sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Ngayon, parang pinalalabas na sila mismo, pinalalabas nila, sila yung mga dating sumusuporta. Ngayon, sila na ngayon yung bumabatikos doon sa war on drugs. So, pinapakita lang dito ni Senator Bato de la Rosa na ang mga politiko talaga natin, lalo na yung mga nasa kongreso, mga pag dito, mga what you call this, yung balimbing ngayon, mga balimbing. Kung sino talaga ang nakaupo lang bilang, kumbaga sino yung nakaupo sa pwesto, doon sila sumisipsip. So, panoorin po natin tong balitang to. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede mo nang pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin muna natin tong balitang to. Binati ko sa ilang kongresista ang paratang ni Senador Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo ang mga kongresistang suportado noon, pero ngayon binabatikos na ang drug war ng nakarang administrasyon. Nakatutok si Jonathan Andal. Political harassment, political attacks. Ito ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagdawit ng dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban sa kapatid na si Congressman Pulong Duterte at asawang si Second Gentleman Attorney Man Scarpio sa 6.8 billion peso shabu shipment noong 2018. Pero sabi ng isa sa mga miyembro ng Quad Committee ng Kamara na duminig sa testimonya ni Guban, hindi totoo ang paratang ng bise. Sabi pa ni Fernandez, wala itong koneksyon sa pagkalas ni VP Sara sa gabinete ng Marcos administration. Noong isang buwan lang daw kasi yun. Gayong noong isang taon pa raw naghihiring ang iba't ibang komite ng Kamara tungkol sa umano'y EGK at droga. Bilhin niyo bilid dati ako rito sa kay Congressman Dan Fernandez, pero ngayon medyo nabawasan dahil talagang nagagamit na. So nangyayaring political harassment naman talaga. Na mukhang totoo yung sinasabi nga ni VP Sara na may parte nito ng political harassment. Kasi kung iisipin ninyo, 2 taon na. Base na rin kay Kong Fernandez. Yung pag-resign ni VP Sara is nakarambuan lang. Pero yung issue is kumbaga, nung nakarang administrasyon pa or mga ilang taon na nakakalipas. Yun ang punto. Nung mga panahon na parte pa ng gabinete si VP Sara, bakit hindi nyo ni-raise yung problema na yan? Diba? Hindi, kumbaga, isipin nyo bakit kung kailan wala na si VP Sara sa gabinete ni Marcos, bigla nyong inilabas yan. Bigla kayo nagtayo ng ganyang komite na halatang halata naman na ang target nyo lang talaga dito yung mga Duterte. Kasi kung hindi Duterte ang target nyo, bakit ang issue, which is pinag-uusapan na yan sa Kongreso, ginagawa nyo ng hearing yan, bakit kailangan nyo pang gumawa na isa pang komite at pagsasama-samahin nyo at ang ituturo nyo yung mga Duterte lang. Kaya halatang halata, sabi nga ni VP Sara. Walang political harassment dito if ever na nagtutugma-tugma yung mga ebidensya at iisa yung pinatutunguhan ng aming investigasyon, hindi namin po kasalanan yon. Ang pagtawag naman ni Senator Bato de la Rosa na oportunista at walang prinsipyo sa mga kongresistang panaypuri noon sa drug war ng Administrasyon Duterte, pero ngayon bumabatikos na, tinapatan ni Antipolo Representative Romeo Acop na dati ring Police General. Si Bato aniya ang totoong oportunista na ginamit daw ang koneksyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para maging PNP chief at senador. Tinawag din niyang doon, at least si Senator Bato, consistent.
So kung ano yung sinusuportahan yun, kung ano yung sinusuportahan niya noon bilang pulis, naging chief PNP, hanggang sa naging senador siya, yung pa rin ang sinusuportahan niya. So ngayon, kung siya itinalagang chief PNP or ginamit man niya for the sake of arguments na ginamit niya or yun ngayon naging edge niya para maging chief PNP siya, yung presidente ang nag-appoint nun eh. So hindi naman, kumbaga wala namang say ang kung sino man yung mag-a-appoint, kung sino yung gustong ilagay ng presidente, eh ano niya yun, prerogative niya na yun. So wala kayong pakialam kung sino yung ilalagay dyan ng presidente natin. Ang punto rito, nung panahon na war on drugs ni Pangulong Duterte, yung mga ngiti ninyo, halos mapunit na yung mga bibig, yung tenga nyo, yung bibig nyo, magpag-abot na, tuwan-tuwa kayo doon sa war on drugs si Pangulong Duterte. Diba? Yun yung punto na sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na kumakapalak pa kayo tuwing may sona si Pangulong Duterte, wagas. Tapos ngayon, dahil wala na sa posisyon, bumaba na, hindi na presidente, at iba na yung nakaupo, at iba yung kanilang paniniwala doon sa war on drugs, kayo ngayon yung kumakabatikos kayo ngayon, hindi parang hindi kayo sumuporta nung mga panahon na yun. 'Di ba dapat kayo yung unang kastiguhin? Bakit hindi man lang kayo pumalag nung mga panahong ini-implement ni Pangulong Duterte yung kanyang war on drugs? Puro kayo palakpak. So ibig sabihin, gusto niyo yung ginagawa. Ngayon hindi na ganun yung pamamalakad, iba na yung way ng kanilang war on drugs. Gusto nila bloodless. At ngayon magkakandak sila ng mga ganyang klaseng usapin, kayo pa yung unang babatikos. 'Di ba? Lumalabas, doble kara kayo. So kung parang lumalabas nga, sip-sip talaga. So kung saan kayo makakuha ng benepisyo, doon kayo kakapit. 'Di ba? Wala kayong paninindigan. Yun yung sinasabi dito ni Senator Bato de la Rosa. Kung dati pinanindigan ninyo yung war on drugs ni Pangulong Duterte dahil nasa pwesto pa, since wala na siya, bigla kayong bibitaw at doon naman kayo kakapit ngayon sa paninindigan ng kabila. So dahil opposite sila ng paniniwala, is opposite na rin kayo. So lumalabas, bumabangka lang kayo kung saan sa tingin ninyo may magandang kumbaga parang parasite, 'di ba? Kung saan may mas masustansyang dugo, doon kayo kakapit. Since wala na kayong masisipsip doon sa kabila dahil nga wala na sa pwesto, at itong nakaupo ngayon, nararamdaman nyo, medyo mataba to, masustansya at marami kayong makukuha dito, dito kayo sisipsip. Isipin ninyo kapag pagkatapos ng administrasyong Marcos at iba ang naupo dyan, at ibalik yung pamamalakad, yung war on drugs si Pangulong Duterte, yung halimbawa, sabihin natin magkaroon ng tokhang overload. Sigurado itong mga to magpapalakpakan dito. Magingitian uli ito at susuportahan uli yung war on drugs. Diba? Kasi ganoon naman ng mga kongresista natin, yung mga nakaupo na yan. Siyempre, ang habol niyang budget. Kailangan nilang suportahan kung ano yung gusto ng administrasyon para makakuha, lalo na ngayon, na ang humahawak ng budget is Kongreso, yung speaker. So, kailangan nilang magpalakas para makakuha ng suporta ng budget, lalo ngayon mag-election na uli. So kailangan ng pang-budget para sa kampanya. So siyempre sisip-sip at sisip-sip, 'di ba? So ganoon lang talaga ang kumbaga ngayon nakikita talaga natin kung ano yung picture ng politika sa Pilipinas. Kung saan sila makakakuha ng benepisyo, doon sila. Pag wala ka ng pakinabang, iiwanan ka niyan at babaliktad na yan. So, kumbaga dito talaga sa politika sa Pilipinas, kumbaga wag mong ilalahad-lahat ng alas mo. Kasi pag yan nakita ng kung sino man dyan sa gobyerno natin, pwede nang gamitin yan laban sa'yo. At pwede nang gamitin ng kalaban mo para lalo kang idiin. Ni Duterte si Bato na mas nakatuon daw sa kanyang karera sa politika kaysa hustisya. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Senador Bato kaugnay nito pero hindi pa siya sumasagot. Nauna nang sinabi ni VP Sara na inaasahan na raw niya ang impeachment case na unang lumutang ng banggitin nito ni Atty. Harry Roque. Sabi ni Roque nalaman daw niya ito mula sa mga kongresista pero sabi ni Fernandez, Ako, I haven't heard any, no? Pag pumapasok po ako sa Kongreso at nagtatrabaho po kami, wala naman po kami nadidinig na impeachment.
syempre itatanggi yan. Ng utos ni ni Tambi na wala magsasalita pagdating sa impeachment. Gugulatin na lang natin si VP Sara. Pero tandaan nyo, doon pa lang sa umpisang-umpisa pa lang ng pagkakaupo pa lang ni VP Sara, doon sa confidential funds, lumutang na yung yung impeachment na yan. Dahil nga kini-question nila yung confidential funds ni VP Sara na naubos or ginamit niya sa loob lang ng 11 days. So, doon nila pinupuntusan yung impeachment. Lalo na nung bumabanat na tong si VP Sara sa administrasyon ni Marcos, nung naging na siya, nung humiwalay na sa gabinete, at bumabanat na, so nasasaktan na yung mga congressman tuwing nilalatayan ni VP Sara. Pero yun nyo bihirang-bihira lang magbigay ng statement ng pambabatikos si VP Sara, pero iniinda yung latay na talagang binibigay niya. Maliit lang na salita pero yung latay grabe, talagang windang ang buong kongreso. At kaya nga nag-aano sila na ang yung sabi nga ng isang kongresista kailangan daw pagbayaran daw ni VP Sara yung mga pambabatikos niya. So pinilalabas nila ng administrasyong Marcos hindi pwedeng batikusin. So para sa kanila, yung kanilang puon ngayon hindi nagkakamali at tama yung ginagawa. Malibang batikusin yung flood control project na iniyabang niya na 5,500 natapos sa kanyang administrasyon, bumagyo lang, lubog ang buong Metro Manila. So malibang batikusin yun at tanungin kung saan napunta yung budget doon sa flood control project na yan. 'Di ba? So sa kanila kasi mga halatang-halata mo na sumisip-sip lang talaga sa administrasyon ngayon para makakuha ng budget dahil nga nung mga panahon ni Pangulong Duterte hindi sila nakapalag. Hindi sila kumbaga nababantayan sila. Lagi silang pinariringgan ni Pangulong Duterte pagdating sa budget. Ngayon, parang bumalik na yung siglan nila dahil kumbaga untouchable na sila Ramdam nila yung suporta sa kanila ni Tambi kapag sumisip-sip sila. So hindi na naki-question yung kanilang budget, hindi na kumbaga wala nang nag-iingay. Unlike kay Pangulong Duterte talagang hinahanapan niya ng way na magsalita yung mga kongresista kung saan nila ginagamit yung kanilang mga budget. So abangan natin kung ano yung magiging sagot dito ni Senator Bato de la Rosa sa mga sinabi ni Congressman Acop. So, magandang bakbakan to. So, kailangan magkaroon ng kumbaga ng press con si Senator Bato de la Rosa kung paano niya, alam niyo yun, kung paano niya bibirahin itong si Acop. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.